Maraming Pilipino ngayon ang nagtatanong, madadamay ba tayo sa gulo dahil sa EDCA? Lalo na sa panahong sunod-sunod ang balita ng tensyon sa iba't ibang panig ng mundo. Middle East, Ukraine, Taiwan at banggaan ng malalaking bansa. Natural lang matakot at magtanong dahil ang usapan dito ay hindi lang politika, kundi buhay ng ordinaryong Pilipino. Unahin natin ang malinaw. Ang EDCA o Enhanced Defense Cooperation Agreement ay kasunduan ng Pilipinas at Estados Unidos. Ibig sabihin nito, may mga piling lugar sa Pilipinas na tinatawag na EDCA sites kung saan pinapayagan ng Amerika na maglagay ng kagamitan, supplies at magsagawa ng training kasama ang ating militar. Hindi ito permanenteng base, hindi nila pagmamay-ari ang lupa at nasa ilalim pa rin ng soberanya ng Pilipinas. Sa papel, malinaw ito. Pero sa realidad, mas komplikado ang epekto. Ang tanong ngayon, dahil ba may EDCA, automatic na tayong masasama sa digmaan? Ang sagot, hindi automatic. Walang kasunduan na nagsasabing kapag nagkagiyera ang Amerika sa ibang bansa, agad-agad na lalaban ang Pilipinas. Hindi ganun kasimple. May proseso, may desisyon ng gobyerno, at may konsiderasyon kung direkta bang apektado ang bansa. Pero hindi rin natin pwedeng sabihin na zero risk. Dahil sa geopolitika, kapag ang isang bansa ay may malinaw na alyansa sa isang superpower, nagiging bahagi ito ng mas malaking chessboard. Hindi ibig sabihin target ka na agad, pero hindi ka rin invisible. Lalo na kung ang mga EDCA sites ay malapit sa mga sensitibong lugar tulad ng West Philippine Sea o hilagang bahagi ng bansa na malapit sa Taiwan. Dito pumapasok ang takot ng marami. Paano kung may gulo sa Taiwan? Paano kung magbanggaan ang US at China? Pwede bang gamitin ang EDCA sites sa Pilipinas? At kung oo, hindi ba tayo magiging target? Ang totoo, walang gustong magsabi ng diretsyo, pero posible yon depende sa sitwasyon. Hindi dahil gusto ng Pilipinas, kundi dahil sa galaw ng malalaking bansa. Ngunit mahalagang linawin, hindi ibig sabihin na may EDCA ay digmaan na agad. Ang pangunahing layunin ng EDCA ay deterrence. Ibig sabihin, panakot para pigilan ng ibang bansa na mang-abuso o umatake. Parang sinasabi nito, hindi ka basta-basta pwedeng gumalaw dahil may kaalyado ako. Sa teorya, ito ay protection. Pero sa praktika, pwede rin itong tingnan bilang provocation ng kabilang panig. Dito nagiging sensitibo ang papel ng Pilipinas. Maliit na bansa tayo kumpara sa mga superpower. Ayaw nating maging larangan ng labanan. Ayaw nating maging collateral damage sa giyerang hindi naman natin sinimulan. Kaya mahalaga ang balanseng pagdedesisyon. Hindi sunod-sunuran, pero hindi rin padalos-dalos. May nagsasabi, kung walang EDCA, mas ligtas tayo. May nagsasabi rin, kung walang EDCA, mas mahina tayo. Parehong may punto. Kung wala ang EDCA, baka mas kaunti ang atensyon sa atin, pero baka mas madali rin tayong baliwalain o takutin. Kung may EDCA naman, may dagdag na depensa, training, at kagamitan. Pero may kasamang panganib kapag uminit ang global conflict. Ang tanong na dapat nating itanong ay hindi lang, may EDCA ba? Kundi paano ginagamit ang EDCA? Ginagamit ba ito para palakasin ang sariling depensa ng Pilipinas? O ginagamit ba tayo bilang forward location ng interes ng ibang bansa? Malaki ang kaibahan ng dalawa. Importante ring tandaan na ang digmaan ay hindi basta-basta desisyon. Hindi ito parang switch na on or off. Kahit may EDCA, kung walang direktang pag-atake sa Pilipinas, hindi obligadong sumabak agad ang bansa. May diplomasiya, may United Nations, may ASEAN, at may mga hakbang bago umabot sa barilan. Pero hindi rin dapat maging kampante. Kapag lumala ang tensyon at ang EDCA sites ay ginamit sa aktwal na military operations laban sa ibang bansa, tataas ang panganib. Hindi dahil gusto natin, kundi dahil ganoon gumagana ang digmaan. Target ang logistics, target ang support locations. Kaya may dahilan kung bakit may kaba ang taumbayan.
Sa huli, ang pinakamahalaga ay transparency at malinaw na paninindigan ng gobyerno. Dapat malinaw sa publiko kung ano ang saklaw at limitasyon ng ADCA. Dapat malinaw na ang interes ng Pilipinas ang uunahin, hindi interes ng kahit sinong dayuhan. At higit sa lahat, dapat malinaw na ang layunin ay kapayapaan, hindi giyera. Ang ADCA ay hindi sumpa, pero hindi rin garantiya ng kaligtasan. Isa itong kasangkapan. Pwedeng maging proteksyon, pwedeng maging panganib. Depende kung paano ito hawak at ginagamit. Kaya bilang Pilipino, may karapatan tayong magtanong, magbantay, at maningil ng malinaw na sagot. Dahil sa dulo ng lahat ng ito, hindi base militar ang tatamaan kapag nagkagulo, kundi bahay ng ordinaryong Pilipino, trabaho ng manggagawa, kinabukasan ng mga bata. Kaya ang tanong ay hindi lang kung may EDCA tayo, kundi kung handa ba ang pamahalaan na ipaglaban ang kapayapaan, soberanya, at buhay ng sarili nitong mamamayan. Thank you for watching.